Sige. Tayo po ay manalangin. Hiling ko po kay Pastor Amador. Paunahan po tayo sa panalangin. Sige po, Pastor, tayo po ay manalangin. Let's pray po. Ama naming mapagpala, samahan mo kami sa amin muling pag-aaral ng Module 4 na ituturo po ng aming Pastor Joel, Church Administration. Patuloy po, Diyos, bigyan mo kami ng clear understanding, wisdom, and knowledge upang hindi lamang po namin maintindihan kundi mai-apply po namin sa mga iglesyang ipinagtiwala mo po sa amin. Patuloy po kaming sumasamo sa iyo, O Diyos, yung aming mga connection ay maging maayos, O God, maging ang iba po naming mga kapasturan, patuloy po na maka-join, O Diyos, at iayos mo rin po ang kanilang mga communication, O Diyos. Salamat po sapagkat kami po'y nagtitiwala sa gabing ito. Tuturuan mo po kaming muli ng mga panuntunan na dapat namin gawin at i-apply sa mga iglesyang pinagtiwala mo po sa amin. Pagpalain mo po ang aming Professor, Pastor Joel Manalo, at patuloy po, Diyos, sa kanya pong pagtuturo sa amin. Ingatan mo po siya at yung kanyang lalamunan. Ganon din po, Diyos, kaming makikinig ay lagi mo po kaming bigyan ng pagkakataon na ito po ay aming maisabuhay at higit sa lahat mai-apply. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Amen. Okay. Magandang gabi po. Salamat po, Pastor Amador, sa inyong panalangin. So, tayo po ay mag-uumpisa na sa atin pong pag-aaral. Ang ating pong topic ngayon, dito na po tayo sa ating Module 4, ang administration. So, napakaganda po nito at ito po ay napapanahon at pwede po natin itong magamit sa bawat ministeryo po na meron sa atin. At ito po rin ay pwede nating ibahagi sa ating mga leaders upang sila rin po ay magkaroon ng kaunawaan patungkol po sa administration. Dahil ang administration po ay malawak po ang kanyang sinasaklaw. Okay? So, maliwanag po ba ang dating ng akin pong audio, mga kapatid, ng boses? Pastor, malinaw po, malinaw. Okay, ang ating pong PowerPoint ay hindi po bang maliwanag po sa inyo, clear? Po, clear, clear po. Okay, sige, tayo. Mag-umpisa na po tayo. So, okay, muli po atin po welcome ang bawat isa sa MBS, sa Mobile Bible School. At tayo po ay narito sa subject na AB Church Management. At meron po tayong bagong estudyante, si Pastor Mel Villegas, ang atin pong chairman ng UAPC, Alaminos United Association ng mga Pastor, dito po sa Alaminos, Laguna, si Pastor Mel Villegas. Welcome po, Pastor Mel, sa atin pong AB Church Management. Welcome po, So, doon po sa Pastor. gustong humabol sa ating graduation ay pwede nyo pong kontakin si Doc Roderick upang inyo pong advanced learning. Ito pong AB Church Management dahil meron po tayong AI pacing, yung pwede po doon kayo mag-aral, nandun na rin po yung exam, nandun na po lahat, pero kasali pa rin po kayo sa Zoom. Yun po ay para lang po makahabol kayo sa graduation sa June 12 dahil ang AB Church Management po kasi ay dalawa po itong part. May part 1 at merong part 2. So, atin pong susubukan na
ating matapos ng pero ito po ano aabutin po talaga ng ilang buwan kasi ang isang module ay meron pong 5 topic. So doon na lang po sa isang module halos ang buwan po mahigit po. Kaya meron pong AI na platform para po mas mapadali. The same din naman yung kaya lang doon nga po lang ay wala kayong kausap, no? Pero dito po sa Zoom ay pwede pa rin naman po kayong sumama o sumali dahil maganda po pagdating dito sa ating Zoom. Po, yun po ay sa nais pong makahabol sa ating graduation. Kasi pag po naka-exam kayo doon, nakapass, matik po makakasama po kayo sa graduation. Kung ito po ay nakabayad kayo ng 400 pesos. Pag po 150 lang kasi wala kayong commitment, walang certificate. Kaya yung nag-enroll ng 150, dadagdag na lang po kayo ng 250. I-screenshot nyo lang po yon, then papasok po natin kay Doc para makita na kayo po ay nag-add para kayo po ay maka-avail ng PowerPoint. Lahat-lahat po ay nandoon na. Okay? So ngayon po, atin na pong talakayin ang ating lesson ngayon, ang administration. So ano po ba ang administration? Ang ibig sabihin nito sa atin. Ang administration po ay isang pamamahala at pag-organize ng mga tao. Ito yung mga kaluluwa na binigay o church sa tinatawag, resources, paano natin maiaayos ang resources at proseso para maabot ang isang layunin. So sa context ng church, ito po ay pag-aayos ng ministry. Pag tinawag at sinabi nating administration. Kaya nga po, ang pastor ay admin. Siya po yung namamahala, siya po yung nag-organize. Pero minsan pag malaki ang church, mega church, kumukuha sila ng administrator. Kung sa labas, halimbawa, sa isang LGU, meron po yung administrator po. Pero sa simbahan ay meron din. Subalit bilang mga pastor ay isa tayo sa administrador ng simbahan. So sa context ng church, ito ay pag-aayos ng ministry, pagbibigay ng structure at sistema o kaya ay pagtiyak na ang lahat ng gawain ay maayos, malinaw at effective. So simple meaning, ang administration ay kaayusan sa pagkilos o paano natin pinaplano, paano natin inaayos, paano natin pinapatakbo ang ministry para magawa ang mission ng Diyos dito sa lupa na pinagkatiwala sa atin. So, ang administration po ay isang uri ng stewardship. Pinagkatiwala sa atin na tayo po ang mamahala. Ito yung tapat na pangangasiwa ng mga ipinagkatiwala ng Diyos. Pinagkatiwala ng mga tupa, pinagkatiwala na oras, pinagkatiwala na resources para po sa kanyang layunin. So meron po tayong 3 topic, pero hindi po natin ito matatalakay lahat. Ang atin pong topic na ating aaralin po ngayon ay ang arrangement. So atin po siyang titingnan ano po ba ang ibig sabihin o ano ang definition ng arrangement. So pag sinabi po natin na arrangement, ito po ay isang maayos na pag-o-organize ng rules or sistema ng mga tao sa loob o sa church para maging smooth and effective ang ministry. So iniaayos kung paano gagawin ang lahat, yung structure ng leadership, yung assignment ng responsibilities, yung system at process. Yan po yung ibig sabihin ng arrangement. At pangalawa, itong action. Pag sinabing action, ito yung actual
na paggawa o pag-execute ng mga plano at gawain sa ministry. Hindi sapat ang vision lamang o plano. Kailangan itong isagawa. Ginagawa ang dapat gawin. Saan? Sa paglilingkod, sa paghahayo, sa pagdi-disciple, at sa pagpapatupad ng plano. Kaya ang assessment ay pagsusuri o evaluation ng ministry kung ito ba ay effective o may kailangan pang i-improve. So yun po yung sinasabi nating action po. Ngayon, pag sinabi naman po nga assessment, yan, ito nga yung binanggit ko kanina na titingnan natin kung gumagana ba o hindi. So sinusukat nito yung result, tinitingnan nito yung impact at ina-adjust ang mga dapat baguhin. So yan po yung tatlong bagay na atin pong tatalakayin ngayong gabi, pero tayo po ay magpo-concentrate dito po sa tinatawag po natin na arrangement. Ano po? So yan. Okay. Sabihin nyo lang po sa akin kung ako po ay mabilis. So dito po tayo sa introduction. Why arrangement is o why arrangement matter? Ito na sinasabi. Sabi po dyan, before ministry can function effectively, it must be arranged wisely. Many churches fail not because they lack passion, but because they lack organization. So, ibig sabihin, vision may exist, but without a structure, the vision becomes difficult to sustain. Imagine sa hospital, sabi dyan, without a schedule, defined rules, or coordinate responsibilities. So, titingnan natin dito in the same way na yung tinatawag na a church without arrangement experiences. Yan, meron pong 4 na bagay na sinasabi dyan. Kaya ang arrangement ay tumutukoy siya sa maayos na pag-organize ng mga gawain ng tao at responsibilidad sa loob ng ministry o ng church. So, ibibigay natin ito, ipapakita natin yan upang maiayos yung mga gawain sa loob ng simbahan. At hindi sapat na may passion lang o desire na maglingkod. Kailangan din ng malinaw na sistema at kaayusan. Bago maging effective ang ministry, kailangan muna natin itong maayos na may arrange kahit gaano kaganda ang vision kung walang structure. Nahihirapan itong tumagal at maging consistent. Parang sabi nga dito, parang hospital, kahit magagaling ang doktor at nurses, kung walang namang schedule, walang assigned rule, walang coordination, ay di magkakaroon ng kaguluhan. Ganito rin sa church. Kapag walang maayos na arrangement, nagkakaroon po ng confusion sa leadership. Hindi malinaw kung sino ang may responsibility. Nabigyan ng trabaho, pero hindi malinaw kung sino ang may responsibility. Kaya nagkakaroon ng confusion sa leadership. At yung overworked pastor, napupunta lahat ng gawain sa iilang tao lang. Sinabing overworked pastor, siya lahat yung gumagawa. Isa nga, siya pa yung nagmamap, di ba? Sino po nakaranas ng ganon? Sabi ng amen, siya pa yung nag-aayos ng bangko, di ba? Siya pa yung, madaling salita, siya po yung gumagawa lahat. Kaya nagkakaroon ng overwork yung pastor. At meron din tinatawag na underuse members. Maraming member ang hindi nagagamit ang kanilang gifts kasi hindi nabibigyan ng pagkakataon. Kumbaga, kaya kailangan natin ang arrangement. At
disorganized ministry effort na sinasabi po dyan. Magulo yung flow ng mga gawain at event kasi nga disorganized siya. Alam niyo meron taong napaka-organized. Ayaw niya talaga nung magulo yung gawain. So, ang arrangement ay kaayusan na nagbibigay po ng linaw o direksyon at balance in the ministry to be effective and sustainable ang kanyang paglilingkod sa Diyos. Amen? So mahalaga. Kaya sinasabi dito, why arrangement matter? Kasi nagbibigay ito ng kaayusan, nagbibigay ito ng malinaw na direksyon, nagbibigay ito ng balancing sa ministry. Kaya naging effective ang gawain, nagiging smooth. So napakahalaga po ng usapin na ito. Kaya sabi nga, before ministry can function effectively, it must be arranged wisely. Amen? Yan. Kung ito po ay ating talagang nakuha, naunawaan bilang leader. So ito po ay napakagandang ituro din sa ating mga leaders. Po, kasi makikita nila rin kung gaano kahalaga ang administration. So, meron din po tayong tinatawag na biblical administration prevent, sabi diyan. So ito po ay dugtong ng why arrangement matter. So ang biblical administration ay tumutulong para maiwasan yung chaos sa pamamagitan ng paglalagay ng maayos na kaayusan na sumusuporta, sabi niya, sa mission ng church. Ibig sabihin, hindi lang basta spiritual ang church. Kailangan din itong maging organized para maging effective. Doon po sa early church, kung ating makikita, agad nilang nakita yung kahalagahan ng arrangement. In the book of Acts, chapter 6, verses 1 to 3, habang dumarami ang disciples, nagkakaroon ng reklamo doon dahil may mga widows na napapabayaan sa daily distribution ng tulong. So nabanggit ko po ito nung nakaraan. Kaya lumalaki yung gawain. Merong isang part doon ng mga Hudyo na very concerned doon sa kanilang mga balot. Hindi nabibigyan ng food. Kaya ang ginawa ng mga kapatid natin, itong mga disciple, pumili sila ng mga tao na mag-aayos, magpa-participate para yung kanilang pangangaral ay hindi maapektuhan. Meaning, habang lumalago ang church, lumilitaw din ang mga problema kung walang maayos na administration or sistema. Amen? Ang growth ay nagre-reveal ng need for structure. Kaya ang ginagawa ng apostles, nag-assign sila ng ibang leaders, yun yung mga deacons, para humawak ng specific responsibilities sa ganitong paraan. So, kapag nangyari yon, naaalagaan ang pangangailangan ng mga tao. Hindi na pababayaan yung ministry, nakakapag-focus ang apostle sa prayer and preaching. So ang arrangement ay hindi kalaban ng spirituality. Hindi ibig sabihin na kapag organize ka, kulang ka sa faith. Sa totoo lang, ang maayos na arrangement ay nagpo-protect sa ministry. Nagpapa-improve ng effectiveness, tumutulong para walang mapabayaan. Kaya ang kaayusan sa church ay hindi po optional, ito ay biblical. Ginagamit ito ng Diyos para mas maging maayos, balanse at effective ang paglilingkod. So, napakahalaga po nito. Okay, next. Makikita natin yan na sabi,
ang administration sa church ay hindi lang simpleng pagmamanage, ito ay spiritual stewardship ng kaayusan. Ibig sabihin, responsibilidad ito na ibinigay ng Diyos para siguraduhin na maayos, organisado at align ang ministry sa kanyang purpose. So the church, sabi diyan, the church must also function with structure, coordination. Kaya gaya ng katawan ng tao na may iba't ibang system, circulatory, nervous system, na nagtutulungan. So ang church din ay kailangan mayroong structure, may coordination at accountability. Kapag wala nito, nagiging magulo ang ministry. Pero kapag may godly, kasi natin, godly administration, nagiging effective ang ministry. Amen? Kasi po, di ba, merong isang sa administration, ginagawa lang nila yon for the sake na, ano lang, para ba masabi na maayos simbahan namin. Pero may binabanggit kasi dito yung godly administration na tinatawag. Kaya ang sabi diyan, ministry became effective and sustainable, tumatagal, tuloy-tuloy. And ano po sabi? Faithful to God mission. Nananatiling faithful sa mission ng Diyos. Ayon sa 1 Corinthians chapter 14 verse 40, sabi doon, let all things be done decently and in order. Kaya gusto ng Diyos na ang lahat ng gawain sa church ay may kaayusan at disiplina. Hindi magulo o kaya ay pabaya. Po. Ang administration po ay hindi kapalit ng Holy Spirit. Hindi nito pinapalitan ang galaw ng Diyos. Sa halip, ito po ay sumusuporta sa ginagawa ng Banal na Espiritu Santo sa loob ng church. Nagbibigay po ito ng framework. No? Administration is the framework that supports the ministry. So, makikita natin dito na ito po ay sumusuporta sa ginagawa ng Banal na Espiritu Santo at nagbibigay ng framework o sistema para maayos na gumagalaw ang ministry. Kaya ang administration ay parang balangkas o structure ng ministry. Kung ang Holy Spirit ang nagbibigay ng buhay at kapangyarihan, ang administration naman ang nagbibigay ng direksyon at kaayusan para maging maayos at epektibo ang tuloy-tuloy ang gawain ng Diyos. Next, what arrangement means and what arrangement is. So ano daw po ba ito at ano daw yung hindi? Ang arrangement ay tumutukoy sa sinasadyang pag-organize. Ito yung intentional organization of leadership rule. No? Sabi diyan, intentional organization ng lahat ng aspeto ng church. Mula sa leadership hanggang sa mga proseso para masigurong maayos at epektibo ang takbo ng ministry. Ibig sabihin, hindi ito random o bahala na. Ito ay planado, malinaw at may direksyon para ang mission ng church ay magawa ng efficient and faithful ng naaayon sa kalooban ng ating Diyos. So kasama sa arrangement ang mga sumusunod. Leadership structures. Malinaw kung sino ang leaders at ano ang roles nila. So ito po yung mahalaga. Unmute mo na po ng inyong microphone. Thank you. Sabi niya, leadership structures. Ang ibig sabihin niyan, may malinaw kung sino ang leader at ano ang roles nila. Natatandaan ko, no, ako po ay nasa PAPCOM, meron po akong hawak na
mga tao, ano po, at doon, kumukuha ko ng mga leader, mamumuno doon sa bawat team kasi meron kaming 4 na team. At doon, sa leadership structure, malinaw sa kanila kung sino yung leader. Kapag sinabi ko, ikaw yung leader, ikaw yung makikipag-usap kay chairman sa lahat ng pwedeng kausap. Siya lang ang makikipag-usap, walang sasawsaw. Kasi minsan, kaya nagiging magulo at hindi tama ang information na pinaparating, yun yung mga sawsawero kung tawagin. So kapag nabigay natin yung specific rule noong leader, yung leadership structure ay naging maayos. Kaya kasama sa arrangement to. Ministry responsibilities. So may assignment ang bawat isa ayon sa kanilang calling at gift. Amen? May assignment ang bawat isa. Binibigyan natin sila ng assignment. Sa church, di ba? Binibigyan natin sila ng trabaho. At ito'y ayon doon sa kung anong ministry o anong gifts ang meron sila. Kaya ministry responsibilities. Operational system, may sistema kung paano ginagawa ang mga gawain ay ng mga event, outreach, etc. So, yun yung operational system. Kapag nandoon na tayo, dahil merong arrangement, alam nila yung paano nila gagawin yung kanilang mga trabaho. Decision pathways, sabi dyan, ito ay malinaw kung paano at sino yung gumagawa ng desisyon. Kaya nung ako po ay nandun sa PubCom, ang hawak ko po ay Region 4A and Region 4B. So, halos dyan po sa buong Quezon ay napasok namin ang bawat barangay. Ano po. Kasi yung amin pong dinadalang program ay about responsible parenthood. So ngayon, pag nadoon na kami, malinaw kung sino yung gagawa ng desisyon. Kasi minsan, may mga time na, may mga time na kailangan desisyonan nung aking inilagay na team leader o leader kasi minsan ay hindi nila ako kasama. Kaya mahalagang meron silang desisyon na gagawin according or ayon doon sa flow ng program. Saka lang nila itatawag yon pag talagang hindi na kayang desisyonan. Kapag ang pagdidesisyon ay kailangan yung pinaka-head po. Ganon din sa church. So gumagawa ng desisyon yung mga may merong ministry. Pero kapag talagang kailangan ng mas decision na nakatataas, doon lang yung nagpapasaklolo. Kaya tawag natin yung decision pathways. Next, yung communication channel. So maayos yung daloy ng communication, kaya walang kalituhan sa bawat ministry. Bakit? Kasi merong komunikasyon ang bawat isa. Alam nila hanggang saan yung boundary. Alam natin kung hanggang saan ang boundary ng bawat rules or bawat gifts or bawat ministry na meron. So, ang arrangement ay simple meaning. Ang arrangement ay ang maayos, planado at malinaw na sistema sa loob ng church para hindi magulo ang ministry at para mas maging effective ang paglilingkod sa Diyos. Amen? So napakaganda po nitong administration. Next, what arrangement is? Sabi niyan, kapag maayos ang arrangement sa loob ng church, nagkakaroon po ito ng clarity at unity. Malinaw ang rules at nagkakaisa ang lahat sa iisang misyon. Kaya ang arrangement ay intentional organization. Ibig sabihin, planado at sinadya ang pagbuo ng structure, system, and process para maging smooth at maayos ang daloy ng ministry. Hindi ito bara-bara, may direksyon, merong kaayusan. Sipin natin ang church na parang dalawang bagay. Ano ito? Yung organism and organization. Pag sinabing organism,
organism, ibig sabihin spiritual life and relationship. Ito yung spiritual life at relasyon at galaw ng banal na Espiritu Santo. Pag sinabi nating organization, ito yung structure and system. Ito yung rules and process. Kaya ang organism na walang structure, nagiging magulo at disorganized. At ang organization na walang life, walang buhay, nagiging patay na bureaucracy, walang buhay, puro sistema lamang. Kaya dapat balanse ang susi. Ang healthy church ay merong spiritual vitality, buhay na espiritu, at administrative structure, kaayusan sa sistema. Kaya ang arrangement ay ang tamang pagbalanse ng buhay ng espiritu at kaayusan ng sistema para ang church ay hindi maging magulo at hindi rin maging dry, kundi maging maayos, buhay at effective sa mission ng Diyos. Amen? Nasusundan niyo po mga kapatid? Next, what arrangement is not? Sabi diyan, ang biblical arrangement ay hindi tungkol sa pagiging sobrang istrikto o komplikado. Hindi ito para kontrolin yung mga tao, kundi para tulungan ng ministry na maging maayos. Magkaiba po yun. Pag dumating doon sa control, yung lahat kontrolado mo, iba po yun. Namamanipulate natin yung mga tao na to at tayo yung nasusunod. Pero kapag yung arrangement ay biblical, ang arrangement, sabi diyan ay hindi ito para kontrolin, kundi para tulungan ng ministry na maging maayos. Hindi ito yung tinatawag na rigid bureaucracy, sobrang dami ng rules na walang flexibility, parang puro sistema na lang at nawawala yung puso ng ministry. Yung corporate imitation without theology, ginagaya na lang ang style ng nasa labas, pero walang biblical foundation or spiritual na purpose. At yung control system, sabi niya, that suppress spiritual gifts, ito yung mga sistema na pinipigilan yung paggamit ng spiritual gifts ng mga member. Kasi andun yung control system. At yun ay, sabi niya ay, suppress spiritual gift. And overcomplication of simple ministry, ito naman yung pinapahirap yung mga simpleng gawain sa pamamagitan ng sobrang proseso at requirements. Kaya napakalinaw na ang arrangement ay dapat naglilingkod sa mission, hindi pumapalit dito. Ang mission pa rin ang pinaka-goal. Ang organization ay tool lang para ma-achieve ang mission. Kaya ang arrangement ay hindi para gawing komplikado o kontrolado ang church. Ito ay simpleng sistema na tumutulong, hindi humahadlang sa gawain ng Diyos. Kaya ang focus pa rin ay mission. Kaya ang arrangement ay suporta lang po dito. Amen? Next. So tingnan natin yung arrangement as biblical principle. Ano po daw ang ibig sabihin nito? Ang administration or arrangement ay hindi bagong idea o gawa o inisip lang ng tao. Ito po ay biblical principle. Makikita natin sa Bible na ang Diyos mismo ay nagse-set ng order, rules, and system para maging maayos ang kanyang gawain. Example ay si Noah, yung Noah's Ark. Sabi diyan, makikita natin na God did not simply say, build a boat. Sa Genesis chapter 6 verse 14. Hindi lang sinabi ng Diyos kay Noah na gumawa ka ng bangka. Nagbigay siya, He gave a specific structure. Nagbigay siya ng specific structure, measurement, anong materyales ang gagamitin,
Anong sukat at paano ito aayusin? May structure. So nakikita natin to, meaning na ang Diyos ay Diyos ng kaayusan at detalyado. So pinapakita nito na ang arrangement ay mahalaga para maisakatuparan ang kanyang plano ng tama. Okay? So, pangalawang example natin dyan ay si Moses. Moses organizing leadership sa Exodus 18:21. Pinayuhan ni Moses na pumili ng mga leader at hati-hatiin ang responsibility. May rules of thousand, hundreds, fifties, and 10. So, nung una, si Moses ang gumagawa ng lahat. Kaya napagod siya at hindi naging efficient dahil sa advice ni Jethro, nagkaroon ng structure leadership system. So, hindi dapat iisang tao lang. Meaning, hindi dapat iisang tao ang gumagawa ng lahat. Hindi kailangan ng delegasyon at structure. Mas magiging effective at sustainable ang ministry kapag may arrangement. Kaya ang arrangement po ay prinsipyo ng Diyos mula pa noon. Pinapakita ng Biblia na merong kaayusan, merong malinaw na rules at tamang sistema. Ito ay mahalaga po para maging maayos, hindi mabigat at tuloy-tuloy po ang gawain ng Panginoon na iniwan niya po sa atin. Amen? Yan, napakaganda po nitong ating tinatalakay ngayon. In New Testament, ipinapakita dito ni Paul na ang worship at ministry ay hindi dapat magulo dahil ang Diyos po ay Diyos ng kaayusan po. Sa 1 Corinthians 14:33, sabi diyan, for God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. So dito, ang kaguluhan o confusion ay hindi galing sa Diyos. Kung saan may Diyos, may peace at order. Kaya ang church dapat ay maayos ang sistema at daloy ng gawain. At yung good organization multiplies ministry capacity. So ano po kayong ibig sabihin nito? Sabi diyan ay organized leadership. Doon sa Mark chapter 3 verse 14. Sabi doon ay inordain niya yung 12. Kaya merong organized na leadership. Bakit? Kasi si Jesus mismo ay nag-organize ng leadership. Ito yung 12 disciple. Hindi random, kundi intentional ang pagpili niya. Ganon din sa church, sa bawat simbahan. No? Bumubuo tayo ng mga leader at doon binibigay natin yung tamang trabaho na doon yung na-organize yung leadership. Kaya hindi hirap yung pastor. Hindi siya dumadating doon sa tipo na parang patag-patana sa ministry. Kasi nga, nagkaroon siya na tinatawag na organized leadership. At ito ay, yung kanyang pagpili ay intentional. Alam niya kung may kakayahan o wala yung tao na yon. Define responsibilities. Sabi doon ay, bawat isa ay may malinaw na assignment. Kapag define ang rules, o na-define ang rules, na alam nila kung hanggang saan yung boundary, alam kung ano yung kanilang trabaho, naiiwasan ang kalituhan. Kasi meron tayong tinatawag na defined responsibility. At yung efficient system, sabi doon ay nagkakaroon po ng delegasyon. Kaya mayroong mga deacon para maging maayos ang distribution at ang resulta po nito ay efficient ang ministry. Ano po? Iyon po yung ginawa ng mga disciple doon sa Book of Acts chapter 6 verse 2 na sila po ay nag-delegate kung sino ang mangunguna para doon at para dito. Responsible stewardship, 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Sabi po diyan, sabi ay, it is required in a steward that a man be found faithful. Kaya responsible stewardship
ang bawat leader ay dapat mapagkakatiwalaan at responsable sa kanilang role. Mahalaga yung word na mapagkakatiwalaan. It is required steward po yung siya po ay mapagkakatiwalaan sa ministry at siya po ay responsable doon sa kanyang role. Kaya ang arrangement ay biblical dahil ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Kaya gusto niya na maayos. Bakit? Kasi kapag maayos ang organization, merong tamang leadership, merong malinaw na rules, may efficient na sistema, and mayroong responsible na mga tao. Kaya ang resulta, lumalawak at nagiging effective ang ministry ng church. Next, sabi po dito, administration is stewardship, meaning ang administration sa church ay hindi lang trabaho. Ito po ay stewardship o pangangasiwa na may pananagutan sa Diyos. Kaya, alam niyo po yung ministry, bawat ministry na binibigay natin, iniaasal natin yung mga tao, dapat maintindihan nila yung pangangasiwa doon sa ministry na yon ay may pananagutan. Hindi lang sa Diyos, may pananagutan din sa kabuuan ng church. Kaya, ibig sabihin, tayo ay may mga katiwala ng mga bagay na ipinagkatiwala niya sa atin. Ang sabi dun sa Luke chapter 16 verse 10, he that is faithful in that which is least is faithful also in much. Meaning, kung marunong tayong maging faithful sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan tayo ng Diyos ng mas malalaki pang responsibilidad. No? So, imagine, ako po mismo, personally, nakita ko yung pag-aayos ng Diyos sa bawat pastor. Di ba tayo, nagsimula tayo doon sa mga mabababang aspeto ng paglilingkod. At kapag nakita ng Panginoon, ng Diyos yung katangian na nakita niya yung pagiging faithful natin bilang leader, yun ay pagkakatiwalaan tayo ng Diyos ng mas malalaki pang responsibilidad. Amen? Yan, kagaya po ni Pastor Bel Villegas. Yan po ay titingnan natin, hindi lang siya pastor. Siya rin po ay merong isang organization na pinangungunahan outside the church. Mayroong pinagkatiwala sa kanyang isang tawag dito, isang trabaho na hindi biro. So, kasi bakit nangyari? Kasi nakita yung faithfulness. So, malaking bagay, malaki ang responsibilidad nito tinatawag po nating administration stewardship. Kasi pag nakita yon sa atin, bibigyan pa tayo ng mas maayos pang trabaho. Kaya napakahalaga na kung marunong tayong maging faithful sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan tayo ng Diyos ng mas malalaki pang responsibilidad. Malay natin, one of this day, di ba? Kita natin, yung isang pastor ay big time na yung pinagkatiwalang ministry sa kanya. Hindi malayong mangyari, di ba? So, ano ang dapat i-steward ng church? Ang una ay people, yung mga miyembro at leader. Yan yung dapat nating pangunahan. Yung mga tao at leader. Alam nyo, ito yung ministry na minsan ay talagang kailangang habaan mo yung sabi ay PC. Kasi po, pag meron kang 100 membro, meron ka rin dapat 100 ugali. Amen? Tama po ba yun, mga pastor? Pag meron kang 20 membro, 20 leader, dapat meron ka rin 20 ugali. Kasi hindi sila pare-parehas ng ugali. At pangalawa, yung oras, time, oras ng ministry at gawain. Ito yung mga dapat i-steward ng church. Sunod, yung finances. Ito yung mga resources, offering sa loob ng church. Isipin yan, mga kapatid.
Yan po yung dapat na makakitaan ng pagiging faithful doon sa mga resources na pumapasok sa loob ng church. Facilities, yung church building at kagamitan, dapat yan ay pag-ingatan, dapat yan ay mapagkatiwalaan tayong mag-ingat ng mga bagay na yan. Sunod, yung opportunities. Ito yung mga pagkakataon para mag-minister at mag-share ng gospel. Kaya kapag mahina ang administration, nasasayang ang mga ito. Kapag maayos ang administration, nadadagdagan at napapalago pa ang mga ito. Kaya ang administration ay pagiging faithful na katiwala. Hindi lang basta paggamit ng resources, kundi tamang pangangalaga at pagpapalago nito para sa gawain ng Diyos. Kaya kapag maayos ang stewardship, mas lalong lumalago, mas lalong nagiging fruitful ang ministry. Amen? Amen po dyan. Baka po tayo ay... Amen nga po ang tulog na. Next, the administrative design of the early church. So, ang early church ay hindi magulo kung titignan natin. Meron silang malinaw na ministry structure para maging maayos yung paglilingkod sa Acts chapter 6. Ito yung the first administrative reform na tinatawag. Nagkaroon ng problema. Yan yung binabagit ko kanina. May mga widows na napabayaan sa food distribution. Kaya yung mga the apostle, nag-solve agad ng problem through administrative restructuring. So sa Book of Acts chapter 6 verse 3, ito po ay ang mga apostle ay nagbigay ng isang o nag-restructure ng ministry sa pamamagitan ng paglikha ng bagong ministry office. Ito nga po yung diaconate na tinatawag. Hindi nila iniiwan yung problema, inaalam nila at inaayos ang sistema. So, meron po tayong makikita dito na 3 aral sa administration mula rito. Una, yung problem reveals system weakness. Kapag may problema, malinaw na may kahinaan yung sistema. Meaning, huwag hayaan na ang problema ay maging permanent. Gamitin ito para ma-improve ang structure. Ibig sabihin, masolusyonan agad. System must adapt to growth. Habang lumalago ang church, kailangan din i-adjust yung sistema para kayanin ang dami ng tao at gawain. Meaning, merong flexibility and adaptation ay bahagi ng good administration. Leaders must delegate. Leaders must delegate responsibilities. Hindi lahat ng responsibilidad ay pwedeng iisang tao lang. Kaya ang kailangan yung delegasyon ay nagpapalakas sa ministry at nagpapagaan ng trabaho ng leader. Kaya ang administrative design ng early church ay nagpapakita na ang problema, the problem ay opportunity para ma-improve ang system at yung system ay dapat flexible at kaya ang growth at ang leaders ay dapat marunong mag-delegate. Kaya ang result ng mga bagay nito, organized, effective, at sustainable ang ministry. Tingnan po natin yung the 5 common core church system na sinasabi. Meron po diyang worship system. Ang worship system ay hindi lang basta serbisyo sa church, kasama rito ang lahat ng organized ng program at activities na nagpapalago sa spiritual life ng mga membro. So kasama sa worship system yung Bible study program. Ito yung regular na pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung ikaw ay kasama doon. Ito yung small group, fellowship at mutual leaders o mutual support. Yung leadership training na sinasabi po diyan po.
yung paghahanda dun sa future leader. And meron din tinatawag diyan na new believer classes. Yung disciple ay pagpapalago ng faith. Kaya sabi dun sa Matthew 28 verse 19, ang disciple ay at teaching ay required to organize process. Hindi pwedeng random lang, kailangan planado. Kaya yung worship system also ay merong organized services. Yung tama, yung flow at timing ng gatherings. Meron tinatawag na yung order ng worship activities. Merong music, song, merong instrument. Siyempre, nandiyan yung may schedule ng time and prayer at yung klarong rotation noong preaching schedule. Kaya, kung titingnan natin dito, para daw itong, dito sa analogy, parang orchestra. Kailangan ng conductor para maging harmonious yung lahat ng musician yung nagkakandak. Kung walang planning, ang worship ay nagiging confusing and stressful. So, tingnan natin yung the 5 common core church system. Kaya ang healthy church ay may 5 pangunahing administrative system na parang circulatory system ng ministry. Sila yung nagpapaikot ang buhay ng gawain sa church. Kaya kung walang system, hindi magiging smooth ang daloy ng ministry. Kaya ito pong 5 core system ay fundamental framework para maging organized and effective at sustainable ang church operation. So, kasama po diyan yung tinatawag na pastoral care. Ano po daw itong pastoral care na sinasabi? Ang sabi po diyan ay kasama rito yung pagbisita sa miyembro. Part po yan ng core church system. Yung counseling, personal guide at spiritual advice, yung prayer support, ito yung panalangin para sa pangangailangan ng members, at saka yung member care, yung pagtutok doon sa spiritual and emotional well-being ng bawat isa. Kaya dito po, tinitiyak ng pastoral care na walang naiiwan, parang shepherd na alam kung saan nasa yung bawat pupa. Hindi basta iiwan lang yung isa. Sunod, yung outreach system. Kasama rito ang evangelism. Yan, yung pagpapahayag ng gospel. Kasama dyan yung mission, yung pagpapalawak ng kingdom ni Lord sa ibang lugar. Kasama yan yung community service, pagtulong sa komunidad. Church planting, pagbuo ng bagong churches. So kung walang planning at structure, ang outreach ay random lang sa magitan ng system. Yung outreach ay strategic and effective, kaya nakakaabot ng mas maraming tao at mas maraming lugar. At kasama rin dito yung stewardship system. Ano itong stewardship system? Kasama rito ang financial management, maayos na paggamit ng church fund. May giving system, yung systematic collection and distribution. May budgeting, planado ang paggastos, hindi gastos dito, gastos doon. At siyempre, merong transparency, malinaw at accountable sa lahat. Sabi ng 2 Corinthians chapter 8 verse 21, providing for honest things not only in the sight of the Lord but also in the sight of men. Meaning, pinapakita dito ni Paul na yung financial integrity ay mahalaga, hindi lang sa Diyos, kundi pati sa tao. Napakahalaga po niyan. Yung pag nakita ng mga tao, ng mga membro na merong financial integrity, maayos po yung flow ng simbahan. Kaya ang steward system ay nagpapalago at nagpoprotekta sa resources ng church para magamit sa mission ng Diyos. Kaya pag sinabi natin pastoral care system, hindi nawawala ang bawat membro, parang shepherd dyan. Pag sinabing outreach system, merong ministry. Ang ministry ay strategic, hindi random. Pag sinabi natin stewardship system, yung resources ay maayos,
accountable na ginagamit sa gawain ng Diyos. Kaya ang tatlong system nito, maliban doon sa nauna, ay core framework para maging organized, effective at fruitful ang ministry ng bawat simbahan. Next, yung structural level of church administration. So, ang church administration ay karaniwang gumagana sa iba't ibang level para maging maayos ang flow ng leadership at ministry. Bawat level kasi, meron kanyang-kanyang role at responsibility. Level 1, yung spiritual leadership. Example, may pastor, may elder, at merong spiritual overseer. Meaning, sila ang may responsibilidad sa vision at spiritual direction ng church. Sila ang nagseset ng direction kung saan papunta ang church. Sila ang nagbabantay sa spiritual health ng congregation, yung pastor, yung elder, at yung spiritual overseer. Sila ang naglilid sa prayer, naglilid sa teaching at discernment. So, sabihin, sila yung kumpas ng church. Nagbibigay ng direksyon ayon sa kalooban ng Panginoon. Ministry leadership. Ano ibig sabihin ito? Example, ay ministry head. Yan. May mga head ang bawat ministry. Department leader. Merong tinatawag na responsibility. Sila yung nagmamanage ng specific area ng ministry tulad ng youth ministry. Yan. Meron tayong gumaganap diyan. Kagaya ng worship ministry, meron gumaganap diyan. Education and discipleship, meron din pong gumaganap, and outreach, meaning sila ang nag-i-implement ng vision na galing sa spiritual leader. Katulong sila. Sila ang nag-o-organize ng team at activities sa kanilang mga department. Katulong sila. Sila yung nag-i-ensure na maayos ang flow ng kanilang ministry. Sila, ibig sabihin, sila yung manager ng bawat ministry. Ginagawang actual at practical ang vision ng leadership. Kaya yung level 1, nagbibigay ito ng vision at direction, yung spiritual leadership. Yung level 2, ministry leadership, yan yung nagpapatupad at nagmamanage ng ministry. Kaya kapag malinaw ang level na ito, malinaw ito sa atin, sa loob ng church, nagkakaroon ng order, unity at effectiveness sa loob po ng church. Amen? Okay, next, level 3, ito yung operational administration. Ano kaya itong operational administration na to? Sino kaya yung sakop? Sample natin dyan ay yung church secretary. Yan. Siya rin yung kasama din po dyan yung administrative staff, logistic team, coordinators kung meron. Meaning, sila po ang nag-handle ng daily operation ng church. So, itong apat na nabanggit, sila yung nag-aayos ng schedule, record, and communication. Sila ang nagko-coordinate sa iba't ibang ministry. Sila ang nagtitiyak na maayos ang flow ng event at activities. Kaya ang tawag natin dyan, sila yung system manager. Sila ang dahilan kung bakit maayos, organized at tuloy-tuloy ang takbo ng church sa araw-araw. Next, yung tinatawag nating volunteers workforce. Sino po ba yung mga volunteer workforce sa level 4? Ito yung usher. Ito yung sila yung teacher, sila yung musician, sila yung media team. Meaning, sila po ang gumagawa ng actual na ministry task. Sila yung frontliner, kumbaga, sa service at activities. Sila yung nagsiserve gamit ang kanilang gifts at talent. Sila rin po yung pinakamaraming bahagi ng workforce ng church. Kaya sila yung tinatawag nating doers ng ministry. Kasi sila po yung kumikilos para maisagawa ng maayos yung sistema po.
Kaya ang administration ang nagko-connect at nagko-coordinate sa lahat ng level. Level 1 hanggang level 4. Kung walang coordination, wala pong coordination sa loob ng bawat ministry, magkakaroon po ng kalituhan. So mauulit lang din yung gawain o merong mapapabayaan. Kung may maayos na administration, lahat ay naka-align. Maayos ang communication, effective ang ministry. Kaya dito, lahat ng level ay nagtutulungan sa pamamagitan po ng maayos na administration. Nagiging organized, nagiging united at effective ang buong church. Kaya dito, kung ating titingnan, mahalaga na makita natin yung tinatawag na alignment, no, ng mission. So tingnan natin yung church, the arrangement model for church structure. So una, meron tinatawag diyang alignment with mission. Ang alignment with mission ay nangangahulugan na lahat ng structure or system at activities ng church dapat naka-align sa pangunahing layunin ng church. Ano yung pinakamahalagang layunin na yon? Yun yung gawain to support the Great Commission, ang gawaing mission ng Diyos. Sa Matthew 28:19, malinaw doon ang mission ay magkaroon ng mga disciples. Meaning, lahat ng ministry, yan man ay youth, worship, outreach, ay dapat tumutulong sa pagpapalaganap ng gospel. Ang structure ng church ay hindi basta ginagawa, ito po dapat ay mayroong suporta sa mission at hindi lumilis dyan. Kapag hindi align ang system sa mission, nawawala yung focus ng church, nagiging busy pero hindi fruitful. Pero kapag align naman, lahat ng effort, may direksyon, mas nagiging effective ang ministry. Kaya ang alignment with mission ay ibig sabihin, lahat ng ginagawa ng church ay nakapokus sa mission ng Diyos. Ang structure ay hindi lang basta ayos, ito ay nakadesign para tulungan ang church na tuparin ang Great Commission. Okay, next. Rule clarity, every leader must know. Sabi dyan. Tingnan natin yung rule clarity na sinasabi. Ang rule clarity ay nangangahulugan na ang bawat leader sa church ay may malinaw na pagkaunawa doon sa kanyang rule. Hindi dapat hulaan, guesswork, dapat defined and communicated. So may tatlong bagay na dapat malinaw sa bawat leader. Una, responsibility, ano ang mga gawain na naka-assign sa kanya. Pangalawa, yung authority, hanggang saan ang kanyang decision-making power. Pelikula eh. Okay. Patalastas tayo. Accountability. Kanino siya mananagot at paano siya susukatin. Paki-off muna po yung ating mic. So kapag malinaw ang role ng bawat isa, naiiwasan ng overlap o pare-parehong gumagana ng iisang task. Naiiwasan po yung gap, may mga gawain na walang gumagawa. Mas nagiging efficient and organized ang ministry. Pero kapag hindi malinaw ang rule, nagkakaroon ng kalituhan. May conflict sa leadership. Bumababa yung effectiveness ng church. Kaya ang rule clarity ay ibig sabihin, alam ng bawat leader kung ano ang kanyang gagawin, hanggang saan yung kanyang authority, at kanino siya accountable. Ito yung susi para maging maayos, malinaw at united ang ministry. Next, resource coordination. Ang resource coordination ay tumutukoy po sa maayos na pamamahagi at paggamit ng resources ng church
para walang nasasayang at lahat ay nagagamit ng tama. So, ang resources na kailangang i-coordinate, yan, unang-una dyan yung budget allocation, yung tamang paghahati ng budget ayon sa priority ng ministry. Facility usage, yan, maayos na schedule na paggamit ng church building at room, kung may room. Volunteer scheduling, tamang assignment ng tao sa tamang oras ng gawain. Kaya kapag maayos ang resource coordination, walang overuse o kulang na resources. Naiiwasan yung conflict sa schedule at paggamit ng facilities at mas naging efficient and smooth yung ministry operation. Pero kapag hindi maayos, may nasasayang na resources. Nagkakaroon ng kalituhan and conflict at bumababa yung effectiveness ng church. Kaya ang resource coordination, ibig sabihin, tamang tao, tamang oras, tamang lugar, tamang resources para ang ministry ay maging maayos, balanse at effective. Okay, next. Accountability structure. So, ang accountability structure, ito po ay tumutukoy sa pagkakaroon ng malinaw na reporting system sa loob ng church. Ibig sabihin, bawat leader at ministry ay may pinag-uulatan o sila ay nagre-report. Yan. Example, ang ministry leader ay nagre-report sa pastor o kaya ay sa church board. Nagbibigay sila, 'di ba? Minsan nagpapabitik tayo. O kamusta na yung iyong ministry? Kamusta na yung iyong gawain sa Panginoon? Bawa ay sa youth. O kumusta ang iyong youth ministry? Kailangan i-evaluate. Kaya tawag natin dyan ay accountability structure. Yung ministry leader ay nagre-report doon sa pastor. Ito na po yung aking report sa inyo. Dinidiscuss natin. Meaning, kapag may malinaw na accountability, meron niyang transparency sa mga gawain at desisyon. Meron niyang may guidance at correction kung kinakailangan. Naiiwasan ang misuse ng authority o resources. Mas nagiging responsible at faithful ang bawat leader. Pero kapag walang accountability, pwedeng magkaroon ng abuso o pagkakamali na hindi natutuwid. Nagiging disconnected ang ministry. Nawawala ang unity at trust. Kaya ang accountability structure, ibig sabihin may malinaw na sistema kung saan ang bawat leader ay may pananagutan. Kaya ito yung susi para sa integrity, unity, and healthy leadership sa church. Okay, next. Next po tayo. Medyo mahaba-haba po ito. Networking ministry. Ang networking of ministry ay nangangahulugan na ang iba't ibang department must cooperate rather than compete. Sabi dyan, no? Ang iba't ibang department o ministry sa church ay dapat nagtutulungan, hindi nagko-compete o hindi naglalabanan. Anong sabi diyan? Merong analogy, like organs in the body working together. Parang katawan ng tao. Yung bawat organ sa loob ng katawan ng tao ay may kanya-kanyang function. Pero nagtutulungan para sa iisang buhay. Ganun din po sa church, sabi ng Corinthians 12:21. Kaya ayaw ng Diyos ng division o pagkakawatak-watak sa church. Amen, tama po yan. Ayaw ng Lord yan. Kaya ang bawat ministry ay bahagi ng iisang katawan, kaya dapat may unity at cooperation. Dapat ganun yung body ng church o ng katawan. Para sa atin, sa katawan ng tao, merong coordination. Subukan nating huwag isubo ni kamay yung pagkain kay bibig. Ano kaya mangyayari? Di parang ano siya, baboy kung kumain na yan, no? Huwag gawin ni mata yung kanyang trabaho na i-guide ang buong katawan. Pwedeng mabangka. O huwag gawin
ni organ nung stomach na gilingin, yung kinain ni bibig. O pwedeng mapahamak yung katawan. Kaya ang ipinapakita po dito, dapat walang division, walang pagkakawatak-watak sa church. Kapag True. nakita nung isa na effective yung isa dun sa church, sa ministry rin, dapat siya ay matuwa. Dapat siya ay magalak kasi maayos yung trabaho ng kanyang kapatid. Hindi dapat papasok yung inggit, hindi dapat papasok yung pagyayabang, hindi dapat. Kundi tayo'y makisaya dahil effective yung tao na yun sa ministry. Amen? So, ito yung bahagi ng isang katawan na dapat ay may unity at cooperation. Pag nakita natin medyo mahina ang ministry na yun, nandun yung isa para umalalay. So, ang bawat department ay mayroong kanya-kanyang unique rule, pero iisa ang vision. Kaya dapat may communication at coordination sa pagitan ng ministry. Dahil ang success ng isa ay success ng buong church. So kapag walang networking, nagkakaroon ng competition. Merong duplication ng effort. Nawawala yung unity. Pero kapag meron, mas malakas at effective yung ministry. Nagiging maayos yung flow ng trabaho, mas nakikita yung pagkakaisa sa katawan ni Kristo. Kaya ang networking of ministry, sabihin, sama-samang paglilingkod, hindi kanya-kanya. Tulad ng katawan, bawat bahagi ay mahalaga, bawat bahagi ay nagtutulungan para sa isang layunin. Ano yung layunin? Yung gawain ng Diyos. Kaya networking of ministries. Next, yung governance alignment. Ang governance alignment ay nangangahulugan na ang lahat ng administrative system ng church ay dapat nakaayon sa governance o pamamalakad ng church. Administrative system must align with church governance. Ibig sabihin, yung mga desisyon, yung mga proseso at sistema ay hindi basta ginagawa lamang, dapat sumusunod sa board policy, yan, yung patakaran ng church board, denominational rules, yung guidelines ng denomination, kung meron, yung constitutional guideline, yung constitution at bylaws ng church. So kapag align ang administration sa governance, may kaayusan at may legal na basihan yung mga desisyon. Naiiwasan yung conflict sa leadership at napapanatili yung unity and order sa church. Pero kapag hindi align, nagkakaroon ng confusion at disagreement. Posibleng ma-violate yung policies and rule at nasisira yung trust and leadership structure. So ang governance alignment po ay ibig sabihin, ito yung sistema ng church ay sumusunod sa tamang pamamalakad at guidance. Ito yung nagtitiyak na ang ministry ay maayos, legal at may integrity sa lahat ng aspeto. Next, evaluation cycle. Ang evaluation cycle po ay nangangahulugan na ang bawat ministry sa church dapat ay regular na sinusuri o ini-evaluate. Hindi lang basta ginagawa ang ministry. Kailangan din itong tinitingnan kung effective pa ba o may dapat i-improve. Ano yung ini-evaluate natin? Yung effectiveness. Nagagawa ba ang goal ng ministry? Yung participation, aktibo pa ang member, no? Yung impact, may pagbabago ba sa buhay ng mga tao? Meaning, nakikita kung ano yung gumagana at hindi gumagana. Nagkakaroon ng pagkakataon para i-improve o mag-adjust pa. Kaya nasisiguradong align pa rin sa ang ministry sa mission ng church. Kaya ang evaluation ay hindi para manghusga, no? Tandaan po natin yung evaluation ay hindi para manghusga, kundi para palakasin at pagandahin pa ang ministry. Kaya ang evaluation cycle ay ibig sabihin regular na pag-check up ng ministry para mas maging effective. Kapag may evaluation, ang church po ay patuloy na lumalago at nag-a-adjust
at nagiging mas fruitful sa gawain ng ating Panginoon. Amen? Okay. Punta po tayo dito sa administration as stewardship, administrative mistake churches must avoid. These are the administrative mistake churches must avoid. Sabi diyan, may mga common mistakes sa church na dapat iwasan ng church dahil nakakapekto to sa effectiveness ng ministry. Una, yung over centralization. Kapag lahat nakadepende sa isang tao, usually sa pastor, bumabagal yung ministry. Kapag lahat iaasa sa pastor, siya yung lahat siya na. Oh. Napapagod ang leader at hindi na nagagamit yung gifts ng iba. Kailangan ng delegation para mas maging mas mabilis, sustainable ang gawain. Yan. Sabi diyan, when everything depends on one person, ministry is low. Next. Yan, over bureaucracy. Sobrang daming proseso. Sobrang daming rule. Sobrang daming approval. Kaya nawawala yung spontaneity at galaw ng Banal na Espiritu Santo. Sabihin, ang system ay dapat tumutulong, hindi sumasakal sa spiritual o sa ministry. Poor documentation. Yan. Walang record ng decision o walang record ng finances or activities. So, nahihirapan ng church magpatuloy o mag-improve. So, importante ang maayos na documentation para may continuity at reference ang ministry. Untrained administrator, ito yung ang mga mahawak ng administration ay walang sapat na kaalaman o training. Kaya mahalaga po na na-train, na halagang na-disciple natin yung administrador. Nagkakaroon po ng inefficiency at wrong decision. Kaya ang administration ay kailangang may training, may wisdom, may skill, hindi lang willingness. Kaya para maging maayos yung stewardship ng church, yan, iwasan ang lahat na nakaasa sa isa. Iwasan yung sobrang dami ng proseso. Iwasan yung walang record, iwasan yung walang training. Kapag naiwasan ang mga ito, nagiging organized o naging effective at sustainable po ang ministry. Next. Administrative tools for churches. Sabi dito, ang modern churches ay gumagamit ng tools o kagamitan para mas maging maayos at organized ang kanilang administrasyon. Ang tools ay tumutulong para mas malinaw ang komunikasyon, planning at documentation. So, unahin natin yung planning tools. So, sa planning, meron tayong tinatawag na ministry calendar. Kaya yung itinuro ni Doc nung anong araw yon, doon po sa AI, ang ganda no, kasi makikita natin, i-guide tayo. Lalagyan talaga tayo ng guidelines. So, una yung ministry calendar, yung schedule ng event at activities, gagawa niya tayo ng planning. Yung event timeline, yung step-by-step plan program, yung strategic planning document, yung long-term goals and roadmap. Meaning, pinapadali ng planning tools ang preparasyon at coordination para walang naguguluhan at lahat ay handa sa oras ng activity. Kaya, ito yung tools for churches. Number 1, yung planning tool. Number 2, yung communication tools. Ministry meeting, update, and coordination. Reporting system, malinaw na ulat at ng progress at result. Digital messaging platform, mabilis na communication sa leaders at volunteers. Okay, ibig sabihin, tinitiyak ng communication tools na lahat ay updated, connected, at naiiwasan yung misunderstanding at delay.
Number 3, yung documentation tools. Ito yung member database. Record ng members at ng kanilang contact info. Mahalaga rin po yun. Yung record ng member ng church, saka yung kanilang mga contact. Attendance record, ito yung tracking ng participation. No? Financial report, malinaw at accountable na financial tracking. Meaning, pinapadali ng documentation tool ang record keeping and accountability at nagbibigay ito ng reference para sa future planning and decision. Kaya ang administration gamit ang tools ay nagpapabilis, nagpapalinaw at nagpapaayos ng church operation. Ang administrative tools ay para siyang gadget or system na tumutulong para maging organized, transparent at smooth ang church operation. Kasi mula sa planning, mula sa communication, hanggang documentation. Okay, next. Common administrative problem in churches. Sabi po diyan, many churches, so maraming churches, ang nahihirapan dahil kulang ang administrative structure. Kapag walang maayos na system, nagkakaroon ng problem sa leadership, communication, at execution. Ano-ano daw po yung mga common problem na ito? Leadership overload. Yan. Pastors or leaders try to do everything by themselves. Yan. Yung mga lahat siya ang gumagawa kapag yung doon sa pastor o kaya doon sa leader. Pag ginawa niya lahat, ang result, ministry is slowed down at nagiging stress ang leader. Kasi ano na siya, pagod na. Rule confusion. Members o volunteers ay hindi malinaw ang responsibilities. Ito yung mga common problem. Ang result, may overlap o may gap sa task. Poor communication. Sabihin, ito yung information hindi na ipapasa ng maayos sa lahat ng level. Sabi dyan. Kaya ang result, misunderstanding at delay of decision. Information is not shared effectively. Burnout. Ito yun. Yung volunteers, yung mga volunteers sa church at yung mga leaders sa church, napapagod, nauubos ang energy. Kaya nagiging ineffective in the ministry. So ang solusyon, ang administrative system ay tumutulong para maiwasan yung mga problemang ito. Nagbibigay po siya ng clarity sa rules. Nagpo-provide siya ng organized communication. Nagtatakda siya ng planning at process. Nagpo-prevent siya ng overload and burnout. Kaya maraming struggle sa church ay dahil sa kulang sa structure at system. Kapag maayos ang administration, nagiging organized, efficient, and sustainable ang ministry. Okay. Tuloy po yung practical arrangement and framework. Sabi dyan, tingnan natin. Every church should create 5 foundational documents. Okay. So, yung organizational church, ipinapakita nito na ang structure ng leadership sa church. Malinaw kung sino ang nagre-report, sino at paano na naaayos yung kanyang pamumuno. Ibig sabihin, para lahat ay may alam sa kanilang rule at flow ng authority at naiiwasan yung confusion or overlap sa ministry or responsibility. Yung practical arrangement framework, ang bawat church ay dapat magkaroon ng itong sinasabi natin na 5
foundational document para maging maayos, malinaw ang operation. Number one, meron tayong mission statement. Ito, nagde-define ng purpose ng church. Diba? Meron po tayong mga mission statement, meaning lahat ng gawain ay dapat nakahanay sa mission ng Diyos. Merong tinatawag na ministry o handbook. Ayan. Diba? Sabihin, nagdi-define ito ng rules ng responsibility ng bawat leader at volunteer. Meaning lahat meron silang kanya-kanyang trabaho at accountability. So dito po sa annual ministry plan, meron tinatawag tayo dyan na nag-outline ng yearly goals and activities. Ito po yung tinuro ni Doc nakaraan sa atin. Makikita natin doon na merong outline, yung goal, yung activities. At kapag nagawa yon, naibigay sa atin yun, merong direction and planado ang church sa bawat ministry para maging strategic, hindi reactive. No po. At meron tinatawag na policy manual. Yan. Nagdi-define po ito ng operational rules at procedure. Sabihin, nagbibigay ng guideline at structure para maayos at consistent ang daloy ng ministry. Kaya ang organizational church o practical framework ay parang blueprint ng church. Alam ng lahat ang rule, alam lahat ang responsibility, may klarong plano at rule para ang ministry ay organized, effective, and sustainable. The spiritual attitude of administration. Ang church administration ay hindi dapat maging bureaucratic lang, sabi diyan. Ito dapat ay spiritual at isang anyo ng pananambahan sa Panginoon. Sabi ng Colossians 3:23, and whatsoever you do, do it heartily as to the Lord. Kaya lahat ng administrative work ay dapat gawin ng buong puso at para sa Diyos. Hindi lang para sa tao o sa system. Ito po ay bahagi ng stewardship at paglilingkod. Kaya paano naglilingkod ang isang administrator sa church? Una, meron tinatawag tayo diyang organizing ministry. So, yung administrator, pinapaganda ang flow ng ministry. Merong supporting leaders, tinutulungan ang pastor at ministry head sa kanilang responsibility. Empowering volunteers, binibigyan ng guidance at resources para maging effective sa kanilang roles. Strengthening mission, tinitiyak na lahat ng gawain ay align sa Diyos. So, merong ginamit diyang analogy na itinulad sa isang airport model. Hindu church, sabi diyan, ay similar to an airport. Yung plane ay represent ministry. Yung passenger represent people. Yung pilot represent leader. At yung control tower nagre-represent sa administration. Meaning, kung walang control tower, maaksidente ang plane at walang coordination. Ganon din sa church. Ang administration ang nagbibigay ng coordination, safety, at maayos na flow sa ministry. Kaya ang spiritual attitude of administration ay gawin ang administration bilang isang stewardship. Nagbibigay ng order and guidance and safety sa church. Tinitiyak na lahat ng ministry ay coordinated, aligned, and fruitful. Tinulad nga po dito sa analogy, parang
control tower sa airport, pinoprotektahan at pinapadali ang operasyon ng buong system. Okay. So, meron po tayo dito nga reflection question sa arrangement. Sabi niya, why is it important for a church to organize leadership rules and ministry responsibilities instead of allowing everything to function informally? So, mahalaga na maayos ang organization ng leadership role at ministry responsibility kaysa hayaan lang na mag-function yung lahat informally dahil sa clarity rules. Kapag malinaw ang bawat rule, alam ang bawat leader kung ano ang kanilang gawain, no? Dahil efficient ang ministry, mas mabilis, mas maayos. Sustainable ang leadership, hindi burden sa isang tao lang. Align sa mission kapag may system. At siyempre, yung accountability. Kaya, ang organized leadership at structural ministry ay nagpapalakas, nag-aayos at nag-aangat sa church para maging fruitful, sustainable, and aligned sa mission ng Diyos. Kaya po ang administration ay ang maayos na pamamahala at pag-organize ng mga tao at resources, proseso para maabot ang iisang layunin. Sabi ko nga kanina, sa konteksto ng church, ito ay pag-aayos ng ministry. Pagbibigay ng structure at sistema at pagtitiyak po na lahat ng gawain ay maayos, effective. Kaya ang administration ay kaayusan sa pagkilos. Okay, so yun po. Saka po natin talakayin to. So, yun po ang ating isang topic. Nawa po ay meron kayong naunawaan. Amen.